Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang morning devotion po natin ay dito po sa North Carolina sa pangunguna po ng District 6 at ang aming pastora Cherry Manansala ang siya pong tagapanguna ng District 6. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa sandali pong ito ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at tayo muna po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Makisabay po kayo sa akin, sa amin sa pag-awit po sa Panginoon. Yes. Hallelujah, Jesus. Glory to God. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa po. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. New every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Glory to God. Magandang tayo po yung lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan namin kayo, Panginoon, sa isang napakagandang umagang ito, Ama. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at pagindapatin sa bawat isa ano man ang nakikita niyong bahagi sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, patawarit, linisin kami ng inyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. At inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong biyaya. At samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong mga salita. Kayo po ang mataas at maluwalhati sa amin pong pag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin, O Diyos, ipinagkakatiwala ang gawaing ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong makibukas po kayo sa aklat ng Juan, kapitulo 12, talatang 1 hanggang 8. Ito po ang sinasabi ng mga aklat na ito. Sa talatang 1, 6 na araw bago Paskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bahay ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Talatang 2, ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Talatang 3, kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra na dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at malimuyak sa buong bahay ang pabango. Talatang 4, si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, sa talatang 5, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilaan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Talatang 6, hindi dahil siya ay malasakit sa mga dukha,
kundi kaya niya sinasabi yon dahil siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Talatang 7. Sumagot si Jesus at siya'y ginugulo ninyo. Pabayaan ninyo, ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Talatang 8. Habang panahon kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Dito po sa bahaging ito ng ating pag-aaralan, dito po ay wala pong, si Jesus po dito ay hindi po siya magpapagaling, hindi po siya magtuturo, hindi po siya gagawa ng mga himala, kundi doon sa bahay nila Marta, ng magkakapatid na kaibigan niya, magkakaroon po ng fellowship. Kumbaga, magkakaroon ng pagsasalo-salo. Doon naghapunan ang ating Panginoong Hesus. At makikita po natin dito sa mga talatang ito, mayroon po tayong matututunan doon po sa gagawin ng isang kapatid ni Marta at ni Lazaro. At sa talata pong 3, ang pagtutuunan po natin ng pansin dito yung ginawa po ni Maria. Kung paano po siya naglingkod sa Panginoon. Kasi si Marta naglingkod sa paghahanda ng pagkain para sa kanilang pagsasalo-saluhan. Subalit kakaiba po ang ginawa ni Maria. Sabi po dito, kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra na ang dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at umalimuyak ang pabango sa buong bahay. Ang ating pong pansinin po dito, pag-aralan po natin yung ginawa po ni Maria kung paano po siya naglingkod sa Panginoon. At tandaan po natin, ito pong si Maria ay palagi po siyang handang maglingkod sa Panginoon. Tingnan po yun natin yung kanyang ginawa doon po sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ano po? At ito nga po ay pinamagatan kong simpleng babae. Pinamagatan ko po ito ng simpleng babae, lubos na nagmahal sa kanyang Panginoon. Kasi po, sa kanyang buhay, makikita po natin siya kung paano naglingkod at nagmahal sa Panginoon. Ang kanyang buong buhay, kumbaga talaga pong totally surrender ang kanyang buhay. At saan man magpunta ang Panginoong Hesus ay naroon siya at nakikinig ng kanyang mga katuruan. At ito'y kanyang ipinamumuhay. At salamat doon sa kanyang pagdalaw ng ating Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. Lubos niyang ipinakita ang kanyang pagmamahal sa Panginoong Hesus. Dahil una po, kanyang buong buhay ipinaglingkod, buong kabuhayan niya ay kanya pong ipinagkaloob. At ano po yung ginawa niya doon po sa paghuhugas ng paa ng Panginoon. Una po, hindi naman po pwedeng hugasan ng paa na siya po ay nakatayo lang, na ibuhos yung pabango sa paa niya, kundi ano po ang ginawa ni Maria para po ipakita sa Panginoon na siya po talaga ay lubos na maglilingkod sa Panginoon. Una po, lumuhod si Maria. Ipinakita niya po yung kanyang paggalang sa Panginoon. Na itong babaeng ito ay simple lang, subalit makikita po natin yung kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesus.
yung kanya pong pagluhod sa harapan ng paanan ng Panginoon ay naroon po yung tanda ng kanyang paggalang doon sa kanyang minamahal na Panginoon. Kaya isang napakaganda ang makikita natin sa kanyang ginawa. Ano pa po yung ginawa ni Maria? Imposible naman po na yung kanya pong pagluhod ay, kumbaga po, para po siyang nagpakababa. Ibinigay niya yung buong buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon, lumuhod, dahil tiyak naman po na ang kanyang sitwasyon talagang luluhod po siya sa paghuhugas ng paa ng Panginoon. At na kahit, alam niyo po ba, yung panahon po noon, ang paahon ng mga tao ay hindi ho uso ang mga karsada na simentado. Siyempre maalikabok po lahat ang mga paan ng mga tao. Kaya yun pong kanyang paglilingkod ay hindi po biro. Buong buhay niya, buong kabuhayan niya, ibinigay niya sa Panginoon. Kumbaga hindi niya pinahalagahan kung gaano kalaki ang mawawala sa kanya, basta maibigay niya ito ng buong buhay sa Panginoon. Amen. Kaya yun pong paghuhugas ng paa ng Panginoon ay hindi po ang sumunod pong ginawa niya ay yung kanyang buhok. Yung buhok po ni Maria, siyempre hindi naman po maiabot kung hindi po siya luluhod talaga. Siguro mahaba din ng konti ang kanyang buhok, kaya ito po yung ginamit niyang pangpunas ng paa ng Panginoon. At marahil ay halos mahalikanan niya yung paa dahil pinupunasan niya ito. Hindi ho basahan ang ipinunas sa paa ng ating Panginoon, kundi yung sarili niyang buhok nang ipinunas niya sa paa. Ano po ang pagiging simbolo nito? Doon sa ipinakita niya sa Panginoon. Siguro kung iisipin natin, siguro kasi binuhay niya yung kanyang kapatid bilang utang na loob. Aanuhin niya, ginawa niya iyon para doon sa ganon. Pero hindi po yun hindi po niya naisip yun, kundi ang naisip niya kung paano niya huhugasan ng tao sa puso niya yung paa ng kanyang Panginoon. At ito po yung nakuha natin na nakita ko po dito sa ginawa ni Maria, na hindi po basta paglilingkod, kundi ipinakita niya yung kanyang buong paglilingkod ng buong puso at hindi lamang yung kanyang buhay, kundi pati kabuhayan. Tandaan niyo po, yung kanyang pabango na ibinuhos ay hindi po mumurahin. Kaya nga po si Judas, sabi nang hinayang yung mga tao doon sa pagtitipon na yon, sa lamesang yun na nagkakainan sila, marahil nakatingin lahat kay Maria na nagsasabing sayang ang pabango, bakit ibinuhos doon sa paa ng Panginoon. Na nakita natin na sumagot nga si Judas. Bakit ibinuhos? Hindi ipinagbili para maibigay sa mga dukha ang pabango, ang pinagbilhan. Subalit tandaan po natin, ang pagnanasa ng mga tao doon, palagay ko hindi lamang si Judas ang noon, kundi lahat ng mga tao noon ay nanghihinayang doon sa ginawa ni Maria. Subalit tandaan po natin, isang napakagandang pagpapakita ng buong pusong paglilingkod ng kanyang buhay, at maging ang kanyang kabuhayan ay kanya pong ibibigay. Sabi nga po yung ginawang iyon ni Maria, yung pabangong yun ay hindi ho basta-basta, kundi ang isang taong sweldo ng isang manggagawa. Yan po ang halaga noong pabangong iyon
na ibinuho sa paa ng ating Panginoon. Kaya maraming nang hinayang, pero alam niyo po ba na mayroon po palang kahulugan yun sa magiging buhay ng ating na magiging ng Panginoon. Kasi sabi po diyon ito ay sabi ng Panginoong Hesus, sumagot siya sa talata 7. Sumagot si Jesus, siya'y ginugulo ninyo, pabayaan ninyo, ilalaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Alam po ba yun ni Maria? Hindi po niya alam yun, na yung kanyang ginawa ay mayroon po palang kahulugan sa gagawin ng ating Panginoon Jesus, na siya ay sa paglilibing sa kanya ay kahulugan pala yun. Ang Panginoong Jesus lamang nakakaalam noon. Hindi ho alam ni Maria. Pero nakita natin na hinangaan ng Panginoong Jesus ang babaeng simpleng ito na naglingkod sa kanya ng buong puso. Na yung kanyang ginawa pala yun ay mayroong kahulugan doon sa gagawin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagliligtas sa atin. Sabi, gagawin niya ito, sabi niya, pabayaan ninyo, ilalaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Kaya, na-surprise ang mga tao doon na hindi nila inakala na yung ginawa ni Maria ay mayroon palang kaugnayan doon sa gagawin ng ating Panginoong Hesus. Kaya, na-surprise ang mga tao roon ngayong ginawa ng paglilingkod ng ating babaeng simple, pangkaraniwang babae, ay mayroong malaking kahulugan at mayroong bahagi sa kanyang ginawa doon sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi nga po, ang babaeng ito ay lagi talagang handang maglingkod sa Panginoon. Kung ating pong bubuksan doon po sa sa Lucas, sa verse talata pong kapitulo 10, talatang 38 at saka 39, makita po natin na minsan namasyal din po, dumalaw ang Panginoong Hesus sa Betania, doon din sa magkakapatid na yon. Pero doon ang Panginoong Hesus ay nagturo. Nagturo siya doon. At ang ginawa nitong si Maria ay wala siyang pakialam doon sa paghahanda ni Marta sa kusina, sa paghahanda ng sabi nga pagkain para doon sa mga bisita. Anong ginawa po ng babaeng ito? Doon po siya, umupo agad sa paanan ng ating Panginoong Hesus para makinig doon sa pagtuturo ng kanyang Panginoon. Ito po yung ugali ni Maria, na anuman ang mangyari basta't ang Panginoong Hesus ay magtuturo, naandun agad siya, nakaupo agad sa may paanan upang makinig sa mga itinuturo. At doon nga po sa kasayang yun ay si Marta ay naligalig dahil walang katulong. Abalang-abala siya. Subalit anong sabi ng kanyang Panginoon? Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Subalit, ang pinili ni Maria ay itong pinakamabuti na hindi aalisin sa kanya. Yun po yung pangyayari doon po sa Lucas nang dumalaw po ang ating Panginoong Hesus. Subalit dito sa ating binasa, hindi po siya nagturo, hindi po siya naggumawa ng himala, hindi po siya nagpagaling ng mga may sakit, kundi nasiyahan lamang siya na makipagsalo, kumbaga ay fellowship doon po sa tahanan ng magkakapatid. At makita rin natin dito, si Marta rin ang naghanda ng kanilang magiging hapunan. At isang napakaganda ang nagawa nitong magkakapatid na to. At dito po ipinakita ng ating Panginoong Hesus na siya po ay tapat na nagmamahal din sa mga kaibigan niya.
Lagi din po siyang dumadalaw sa kanyang mga kaibigan. At ganun din po dapat tayo sa ating mga kapatiran at sa atin pong mga kaibigan, tayo po ang gagamitin. Tayo po ay regalo ng Panginoon para sa ibang tao na tayo po ay tinawag ng Panginoon para maging katulad ni Maria na maglingkod ng tapat, hindi lang po pakitang tao, kundi ito po ay lubos na ipinakita ni Maria kung gaano niya kamahal ang kanyang Panginoon, na hindi niya inalintana yung kanyang kabuhayan na ibigay ng buong puso. At sabihin nga po natin na yung kanyang paglilingkod na yon ay taos-puso siyang sumamba sa kanyang paghuhugas ng paa. Pinakita po niya yun. Pinakita niya na yung kanyang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pa kunwari, kundi ito'y taos-puso niyang ginawa dahil nakita natin yung kanyang ginawa sa kanya pong paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Kahit na siguro yung mga tao doon, ano naman ni Maria, ang arte naman ito. Hindi po, kundi talagang taos-puso niyang ipinakita sa Panginoon ang kanyang paggalang, ang kanyang paglilingkod, at higit sa lahat, ang kanyang pagsamba. At kung titingnan po natin yung kanyang buhok, ay siguro po ay hindi na katulad ng buhok nga bago niya inalis, bago niya kinuha at para ipinunas. Palagay ko yung buhok niya ay nagkulay alikabok na rin. Pero hindi niya po yun inalintana na ang kanyang buhok ay maging madumi. Basta maibigay niya yung kanyang pagmamahal sa Panginoon, paggalang at pagsamba. At hindi lamang po ang kanyang buhay, pati kanyang kabuhayan. Hallelujah. At ito nga pong si Judas ay hinayang na hinayang. At yung pinagbilhan daw pwedeng itulong sa mga dukha. Mga kunwari may malasakit sa dukha. Subalit hindi pala po. Sila po ay mayroong pusong hindi maganda. Dahil si Judas po ang ingatyaman ng kanilang samahan. Subalit ang sabi ng Biblia ay kinukupitan niya ito lagi. Kaya gayon na lamang nagalit siya doon. Kasi bakit? Wala siyang makupit. Hindi niya makukupitan itong ginawa ni Maria. Dahil hindi naibenta yung pabangong napakamahal na ito ay napakalaking halaga sa atin o sa kanila na panahon nila. Hallelujah. Glory to God. Kaya mayroon po tayong matututunan dito po sa babaeng ito. Simple, pero tapat na naglingkod, tapat na ipinakita ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon, at hindi maaaring hindi siya sasamba sa kanyang Diyos na kanyang nakilala at pinaglilingkuran. At marahil, sayang masaya siya doon sa kanyang ginawa. Yung iba naman, galit, nainis, dahil nanghinayang doon sa ipinanghugas sa paa ng Panginoon. Pero hindi. Sa Panginoon, napakahalaga pala yun ng ginawa ni Maria. Dahil ito pala ay paghahanda sa kanyang paglilibing. Kaya isang napakagandang ginawa ng babaeng ito. Na bagamat simple lang siya, pangkaraniwang tao, kayang gamitin ng Panginoon. At kayang maglingkod ng taos-puso
sa kanyang Panginoon. Kaya napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Ang bawat isa din po sa atin, nawa natuto sa buhay ni Maria, na hindi dapat ikahiya ang Panginoon. Hindi dapat maduwag sa pagbabahagi ng mabuting balita. Ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating mga kamay. Dahil tayo po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon para maibahagi ang mabuting balita sa mga tao. Kaya, wag po natin ikahiya ang Panginoon. Lagi po natin ipagmalaki na katulad ni Maria, ano man ang sabihin ng mga tao, ano man ang sabihin sa kanya ng mga tao, wala siyang pakialam. Basta ang kanyang nabuo sa kanyang buhay, maglilingkod ako ng buong puso sa aking Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. At sa umagang ito, may natutunan sana po tayo sa maiksing pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe, sa iyong simpleng babae na naglingkod sa inyo. Ipinakita niya sa inyo, Panginoon, kung papaano siya nagmahal at kung papaano siya, Panginoon, naging totoo mananampalataya. Kaya, Ama, gawin din niyo kaming katulad ni Maria. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Dagdagan niyo po ang aming mga pagmamahal sa inyo, Panginoon. Laging handang sumunod anuman yung mga bahagi ng aming buhay. Marami pong salamat, Ama. Alam namin po, Panginoon, na simple man kami, Panginoon, subalit kung kami taos puso nagmamahal sa inyo, yun po yung hinahanap niyo para sa amin, katulad ni Maria. Hallelujah. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat sa gawaing ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat na nakapakinig, at alam namin, dakilang Diyos, kayo po ang siyang patuloy na kumilos at gumawa sa mga kapatid namin, Panginoon, na makikinig pa at manunood pa, Panginoon, sa gawaing ito. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang aming mga leader, Panginoon, simula sa Pastor Joseph, sa kanyang mga district supervisor, sa lahat, Panginoon, at maging sa aming District 6, Panginoon, kay Ma'am Cheryl Manasala. Patuloy kami, Panginoon, nagpupurit ng papasalamat na muli, Panginoon, ang aming buhay na ito ay sa inyo namin pinagkakatiwala. Salamat po, Panginoong Hesus. Sa inyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Bye-bye po. Salamat po. God bless po lahat ng mga kapatid. Sa inyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Amen. Amen.